Siguro naman, eto na yon. Hindi naman siguro maglalagay ng warning na ganyan, ano? Warning, uphill, zigzag. Don't tell me, yung bundok na yan yun. Na. Oo nga. Ayun yung poste. Ayop. Pasensya na at medyo natagalan bago ulit ako nakapag-upload. Busy lang sa work at may konting medical concern lang tayo lately. Anyway, for our ride natin for today, Blackwall ang target natin. Solo ride lang tayo, walang mayaya eh. Ba't ito ang target natin? Well, matagal na akong kating-kating subukan to. Kaso kakaantay ng masasamaan, nainit na ako kaya ito sinolo ko na lang. Curious kasi ako kung ano ba talaga feeling ng akyatin ito. At masubukan kung hanggang saan ba aabutin ng isang Tito Bike rider na kamukha ko. Marami akong na-experience sa ride na to. Madami din akong mga na-realize at kapalpaan na gusto ko din i-share sa inyo. So kung interested kayo, tara simulan na natin to. Kaya good day mga lods, tara na't samahan nyo akong ahunin ng Blackwall ng Laurel, Batangas. Since bike all the way tayo from Pasig, medyo mahaba-habang biyahe ito. Bale, nasa 97 km lahat-lahat from Pasig hanggang makasampa ka ulit sa Tagaytay Highway from Blackwall. 4:30 AM ako nag-ride out para hindi naman ako masyadong gabihin. 166 km kasi lahat-lahat ito kapag balikan kaya siguradong madilim na pag nakauwi na ako. Aguinaldo Highway ang plano kong ruta, papanik ng Tagaytay. Ayoko kasing malaspag ng maaga kaya dito na lang tayo. At least dyan, maglalaro lang between 4 to 6% gradient yung mga ahon na may panakanakang 7 to 8%. Then, doon na lang sa Blackwall ko planong ibuhos lahat-lahat ng mga kaya kong ibuhos. Yun kung may kaya pa talaga ako ibuhos by that time. Yung mismong target naman nating ahunin, nasa around 8 km lang naman. Kaya lang, nasa 627 meters ang elevation nito, kaya asahan nyo super kunat dito. Para bang pinag-cramp yung taas sa maikling ruta lang, kaya for sure ang daming 20+% na gradient dito. So, setup naman ang pag-usapan natin. Bali, nagkabit ako ng rear carrier. Ano-ano laman yan? Ito, dami, no? Medyo may pagka-paranoid kasi ako Solo ride kasi tayo. Gusto ko kasi pag nasiraan ako, at least nasa akin lahat ng gamit na kailangan ko para i-troubleshoot ko yung bike ko. Ayoko kasi naiasa sa ibang tao yung problema ko. Ayaw ko yung nang-aabala ko ng ibang tao para sa sarili kong problema. Halos nasa 5+ kilos lahat-lahat yan, kasama yung rear carrier at carrier bag. Plus, 2 water bottle ang dala ko. So, mabigat ang setup natin. Ano ang pros and cons niyan? Mamaya, share ko later. So, tara, ride na. Pakita ko sa inyo kung ano nangyari sa akin. Ganda! Sarap! Woo! Gaya ng nasabi ko kanina, 4:30 AM ako na mag-ride out sa Pasig. Madaling pa nung nag-ride out ako. Bale, ang mga dinaanan ko Bagong Ilog, C5, East Service Road, then sa gitna, nag-switch ako ng West Service Road. Then sa dulo, pakanan, papasok na ng Philinvest via Alabang Sapote Road. From Alabang Sapote Road, kaliwa na ako sa Philinvest Avenue. Then kumana naman ako papuntang Commerce Road. Then sa dulo ng Commerce Road, kaliwa naman papuntang Daang Hari. At eto na ako, binabagtas ang kahabaan ng Daang Hari at dito na ako inabutan ng liwanag. Dire-diretsuin ko lang to hanggang makarating ako sa dulo sa intersection ng Aguinaldo Highway. Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. Ilang saglit pa at nandito na ako sa Aguinaldo Highway. Hindi ko na masyadong kinunong tong part na to. Wala namang something special sa ruta na to Banayad na paahon siya, right? But yung surroundings, ordinary city road lang din.
Basta pagdating ko dito, takbong tito lang talaga tayo. Ayaw nating malaspag kagad pagpanik natin ng Tagaytay. Kasikatan na din ang araw ng mga oras na yan, kaya hindi ka dapat kumarga ng kumarga. Nakakadrain ng lakas yung init. (10 AM) nang makarating na ako sa Tagaytay. So, syempre, picture-picture sa rotonda. Mandatory yan pagpapanik ka ng Tagaytay. Pagpanik ko ng Tagaytay, nag-quick lunch lang ako at nag-burger lang sa McDo. Dahil ang next assignment natin, bumaba ng Talisay, Batangas by Sampaloc. Halos 12 kilometer ang rutang ito at 90% nito pabulusok mula sa itaas ng Tagaytay. Kaya ang sarap nito, wala halos padyakan to hanggang ibaba. So, eto, nagre-ready na tayo. May ilang mga kapadyak din tayong nakakwentuhan at na-curious sa kakaibang gravel bike natin na nakasuspension. So, in-entertain muna natin yung ilang questions nila bago tayo bumulusok. So, eto na. Tara, lusong tayo. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my energy. It's getting hard to talk to you, and I'm the only one who speaks. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Here we go, turning all the wrongs into rights. Here we go, you can take me there tonight. Whoa, this life is all we know. Whoa, I can't stay if you can't let it go. I never really know what's going on. So, pagbaba ko sa Talisay, kumana na tayo sa kantong ito. Bale, dedire-diretsuhin na lang naman natin ito papunta ng Laurel proper. Sa mga oras na yan, grabe ang init. Tirik na tirik ang araw at ang sakit-sakit niya sa balat. Yung ruta pa naman may pagka-rolling hill, so lalong nakakapagod. Halos 15 minutes lang nakapasok na din tayo dito sa Laurel, Batangas. Medyo sinubukan ko kasing paspasan, gawa ng sobrang init talaga. Then, mga 11:40 AM, nakarating na din tayo dito sa 7-Eleven ng Barangay Poblacion 3. Dito nag-quick snack lang tayo, nag-hydrate at nag-restock ng mga babaunin ko sa taas. Sa mga napanood ko kasi mukhang malalayo ang tindahan so mahirap na baka kapusin tayo sa gitna. 5 minutes bago mag alas 12, sinimulan ko ng umahon. Bali, mula dito sa 7-Eleven ng Poblacion 3, kumana na ako papasok sa kalyeng ito. Sa part na ito, medyo malumanay pa ang mga ahon, kaya sa umpisa, chill-chill pa tayo. Kung mapapansin nyo, nagka-counterflow ako. Sinasadya ko talaga. Medyo may cover kasi ng konti yung nasa bandang kaliwa Pasilong lang ng konti. Ang sakit lang talaga sa balat ng mga oras na yan.
May mga pagkakataon din na kumukulimlim ang kalangitan. Actually, wish ako ng wish na sana umulan na lang ng mga oras na yan para maalis man lang yung maalinsang pakiramdam na dulot ng sobrang init. So far, wala pang mga malulupit na ahon. Normal pa. Hanggang barangay at east. Since panahon ni Magellan, ganito na to, hindi nagbago. As is lang. So far, wala pa naman ako na-encounter na malupitang ahon. Mga banayad na ahon pa lang. Ang maganda lang sa lugar, tahimik, mapuno, at maganda naman ang kalsada. Ang tanging iintayin mo lang talaga sa mga oras na yan ay yung init. Past 12 na kasi ng mga oras na yan eh. In fact, yung binili kong tubig sa 7-Eleven, ang iinit na. Pwede ka na lang magtimpla ng hot coffee eh. Habang binabagtas ko tong kaling ito, may tumawag ng atensyon ko. Lokal siya dyan sa lugar na yan. Nakita daw niya ako dun pa lang sa 7-Eleven at para nga daw akong hinang-hina. Which is totoo naman, nakakapanghina talaga yung init. At ayun, pinaglabas niya ako ng napakalamig na tubig. Saktong-sakto lang sa mga oras na yan. Pag inom ko, pawi lahat ang pagod ko. Parang yan yung pinakamasarap na tubig na nainom ko sa tanang buhay ko, gawa ng ang lamig talaga. Nakakahiyaman pero pinuno ko na din yung nilagyan ko. Kapal, no? Nagkwentuhan din kami saglit at binigyan din niya ako ng mga tips regarding sa mga nakaambang aahunin ko. Pinalita din ni Sir sa akin na halos weekly nga daw may nadidiskrasya dyan sa Blackwall. Gawa nga daw na napakatarik naman daw talaga kasi. Kaya ingat-ingat din daw tayo. Pamilyar din siya sa lugar namin sa Pasig kaya po incident talaga. Lalong napasarap ang kwentuhan namin. At dahil dyan, maraming salamat Sir Dicky Ramos, napakabuti nyo. Salamat ng marami sa napakalamig na tubig at sa uulitin sir, pagbalik ko dyan. Napakasarap ng pakiramdam ko pag resume ko sa pagpadyak. Parang nabuhayan ulit ako ng lakas. Tandaan niyo itong pagkakataon na ito kasi hindi lang ito yung huling pagkakataon na may tutulong sa aking lokal sa lugar na to. Sa bandang parting ito, nagsisimula ng kumunat yung mga ahonan. Hindi pa naman grabe, no? Manageable pa naman. Hindi pa naman brutal, pero medyo iindahin mo na, hindi gaya kanina talaga na banayad lang. Dito, ramdam ko na, papalapit na ako ng papalapit dun sa mga malupitang ahonan. And nararamdaman ko na rin yung side effect ng carrier bag ko sa likod. Pag medyo kumukunat yung ahon. Ang feeling para bang may humihila sa'yo pababa. So far, carry lang naman. Kayang-kaya pa din. But I don't know kung anong effect nito pagka super kunat na ng mga ahonan. We'll see mamaya. Okay. Ito yung way papuntang Paliparan. Sabi ni Sir Dicky kanina, yung tumulong sa atin kanina, dyan daw yung black wall back door. Natatandaan ko, nabanggit din ni Ride Out PH yan yung way na yan. Though di ko pa napapanood yung mismong ruta niya dyan. No? Pero nung isang beses na nag-black wall siya, nabanggit niya yung rutang yan. So, ikakasa natin yan. Dadaanan natin yan. Tapusin lang muna natin tong black wall na to. Right? Ni-enjoy na lang natin yung view. Oh, ganda oh. Hanggat wala pa yung
mabagsik na ruta. Nag-overheat yung aking GoPro. Hindi ko napansin na nagre-record pala siya. Inisip. Sabi ni Sir Dicky, hindi naman daw ganun kahaba yung matinding ahon. Maikli lang. Tapos after nun, malumanay na yung mga susunod. Yun nga lang, talaga matindi naman daw talaga. Okay. Siguro naman eto na yon. Hindi naman siguro maglalagay ng warning na ganyan, ano? Warning, uphill, zigzag. Don't tell me yung bundok na yan yun. Niya. Oo nga. Ayun yung poste. Ayop. Finally, narating ko na yung dreaded na black wall. Mula sa part na yan, kita mo yung poste sa itaas ng bundok. So, no doubt, ito na yun. Bale, nagpahinga muna ako dyan, nag-recharge at isa sa kapalpakan ko, hindi ko na isandal ng maayos yung bike ko at ayun, natumba. Ang hirap kasi niyang ipark gawa ng ambigat ng likuran kaya ayun, natapon tuloy yung stakong tubig. Kainis! Mamaya may impact yan sa akin, abangan nyo. Hi guys! Ito ako sa ibaba. Malapit na ako mag-start. Kaya lang mukhang walang chances na mas straight ko to. Hindi umaayon lahat ng pagkakataon. Una-una, wala ako sa kondisyon. Pangalawa, ang bigat nitong dala ko. Ewan ko ba ba't daw ginawa ko? Natatakot kasi akong lumakad ng hindi well-equipped kasi solo ride eh. Wala kasing mayaya eh. Kasi kung may kasama sana ako, hindi ako obligadong magdala ng gamit na pang support lang talaga. Tip lang, at least basic lang dadaling ko, may kasama eh. Pag gantong solo kasi, mahirap nang wala dalang gamit eh. Putya, nung inaccumulate ko lahat yung gamit, ang bigat. Lintik, lalong bumigat yung bike ko. Ewan ko, tara, subukan na lang din natin. At ayun na nga, sinimulan na nating umahon. Sa unang part, banayad pa lang pero ramdam mo na pataas ng pataas yung daan habang papasok ka ng black wall. Hindi lang halata sa video, no? Pero ang tarik niyan pag tinignan mo sa baba. Ang astig dito, grabe ang ganda ng both sides. Puro kasi greens. Kaya medyo nakaka-relax din habang pumapadyak ka pataas. Sa part na yan, pakunat na yan ng pakunat. Nasa around 14 to 16% na yan, banda na yan, kaya mabigat na din. Ang siste, hindi dyan natatapos ang pag-angat. Dire-diretso yan hanggang makarating ka dun sa curve. Pag abot nyo dito sa curve, ihanda nyo na sarili nyo. Dito magsisimula yung mga 20 plus. Habang umuusad ka pa angat, nandyan yung 21, 22, 25 hanggang 28% gradient.
Then, pagsagpa mo dito sa part na ito, ito na yung mga 30 plus. Dito na magsisimula kayo maka-experience na parang ang hirap bumalanse. As in, mararamdaman nyo talaga na taas ng taas yung gulong nyo. Pag di ka nakabalanse, wala na, finish na. Sigurado, tukod ka. Sa mga oras na yan, busit ako kasi yung carrier ko sa likod, dumadagdag pa sa hirap ng pagbalanse. Kaya, ayan, yan, tukod. Nawala na sa balanse. Pero sa palagay ko, pag nakalampas ako dito sa part na to, kakayanin ko nang matapos nang hindi tumutukod. Kasi, pagdating mo dun sa susunod, babalik na siya sa 25 plus after nito. Kaya, ayan, tulak na lang. Pero kung makikita nyo, tulak na nga lang, hirap na hirap pa rin ako. Kasi, as in, dyan sa part na yan, nakatingala talaga yung kalsada. Kaya kahit tulak na, hihingalin ka pa din. Kung tutusin, mas gusto ko na lang sanang pumadyak sa part na yan kahit na makunat. Kaya lang, pag dyan ka kasi nagsimula, malabo ka nang makabalik sa pagpadyak. Ang tarik din kasi niyan. Ilang saglit pa at natapos na din ang ahon. Sa kakapiranggot na tinulak ko it feels na parang 1 kilometro yung tinulak ko sa hirap. Hays, ibang klase talaga. Saludo ako dun sa mga kapwa ko siklista na i-straight to. Ang lalakas nyo mga idol. Ano-ano ang mga natutunan at kapalpakan ko? Number 1, walang tulog. Sa hindi ko maipaliwanag na kadahilanan, hindi ako matulog nung gabi bago yung ride na yan. Halos 2:30 AM gising pa ang diwa ko. Tapos 3:30 AM bumangon na ako kaagad para maghanda. Excited Ewan ko ba? Di talaga ako matulog. Ito yung isa sa wag na wag niyong gagayahin. Number 2, gumamit ng frame bag at stem bag instead of a rear carrier kapag super kunat ng ruta. Oks naman magdala ng gamit. Tama naman yon for safety and in case of emergency. Kaso talaga makunat ang black wall. So dapat either nasa harap and or at least evenly distributed ang additional weight para tulong na din yon kapag umaangat yung gulong nyo sa harap. Number 3, maagang pagpanik sa black wall. Mas maganda kung aahon ka ng black wall ng mas maaga. Yung hindi pa sobrang tarik ang araw. May cover naman ng puno ang black wall itself, but remember, mahabang padyakan pa bago ka makarating dito. Nakakadrain kasi ng lakas yung sobrang init. Number 4, huwag mag-bike all the way. Don't get me wrong, oks naman yung bike all the way. Astig yun, hardcore. Kaya lang, kung hirap ka sa long distance riding, o di kaya hirap ka sa mahabang banayad na ahonan, ito ang maganda mong gawin. Either mag-commute ka or magdala ka na lang ng sasakyan. Tas baba ka either Tagaytay or sa mismong Laurel na. At least pag ganto, fresh na fresh yung mga legs mo para lang sa pag-ahon ng black wall. At ayan my friends, yung 4 na adjustments and consideration na pag-iisipan kong gawin pag re-race backang ko na to. Bridge of Hope pala ang tawag dito sa tulay pag-ahon mo ng black wall. Ang ganda dito, ang sarap ng simoy ng hangin at napaka-peaceful talaga. Ito yung pangpapawi ng pagod, ang makakita ng gantong view. Oo, makikita mo din naman to pag nagmotor ka o pag nagkotse ka, pero iba pa rin ang feeling pag pinagpaguran mo mismong puntahan. Feeling accomplished ba? And proud din at the same time.
Okay, balik tayo sa pagpadyak. After ng black wall, hindi pa din doon natatapos ang kalbaryo natin. In fact, ito nga, ahon na naman. After lang yan ng Bridge of Hope pa, well, banayad lang naman. Nasa around 6 to 8% lang, but still may kahabaan din kasi. Tapos syempre, pagod ka na din. So, kahit banayad lang yan, may effect na rin yan sa'yo. Kung makikita nyo, ayun ulit yung susunod na ahon, no? Sa mga oras na yan, napon ako na wala na pala akong tubig. So, ito na yung problem na sinasabi ko kanina. So, sa part na yan, walang tindahan. In fact, sobrang layo ng susunod na tindahan. So, mula dyan, nagtulak na lang muna ako para hindi ako masyadong madrain. Buti na lang may tumulong ulit sa akin. Di ko lang nakunan gawa ng drain na yung mga camera ko at charging sila ng mga oras na yan. Pero, meet Sir Ben Diaz. Grabe, siya yung una ko napagtanungan ng mga oras na yan at sabi nga niya, super layo nga daw ng mga tindahan. In fact, may ginagawa nga siya ng mga oras na yan eh. Kaso guys, dahil awang-awa nga siya sa akin, dahil kitang-kita uhaw na uhaw nga ako, imagine tinigil muna niya yung ginagawa niya para lang tulungan ako. Umuwi pa siya ng bahay niya para lang kumuha ng malamig na tubig at para makapag-refill din ako ng mga water bottles ko. Grabe no, talagang nag-effort pa siya para lang tumulong. At dahil dyan, maraming salamat ulit Sir Ben Diaz. Sa uulitin sir, pag nadalaw ulit ako sa lugar nyo. Balik ulit tayo sa pagpadyak. So, madami pang nakaabang na aahunin dito sa lugar na to. At least ready na akong padyakan ulit yung mga yan. Gawa ng may tubig na ulit ako. I just realized na sobrang babait talaga ng mga taga Laurel, Batangas sa mga dayo. Hindi sila nag-aatubiling tumulong at talagang nakakataba naman ng puso. In fact, eto, habang pumapadyak ako, nayaya pa tayo magtanghalian ng isang pamilya. It goes to show na marami talagang matulungin dito. Kung di lang ba ako naghahabol ng oras makikikain na sana ako . Oh, by the way, paglakpas nyo ng barangay hall ng Barangay Nyugan, madadaan nyo na itong bahay na to. Astig, ang ganda ng pagkakagawa at may mga dekorasyon pa sa labas. Sa totoo lang, nililibang ko lang sarili ko yung mga oras na yan. Kasi yung mismong parte na yan, 10% plus gradient. After ng ahon dun sa magandang bahay, kala nyo ba tapos na? Bubunuin nyo pa tong ahon na to. Tapos ito. Tapos ito pa. Tapos ito. Then makakarating ka na dito sa Nara Hill. Ganda din ang view dito, no? So, ano sa palagay nyo? Tapos na ba? Dami na nung ahon na yun, ha? You guess it right. Siyempre, hindi pa. Pambihira, after Nara Hill, dadaan ka dito sa part na to. Grabe, ang kunat din dito. 25 plus gradient din. At tumataas na naman ang gulong ko. Ang nakakainis dito, halos gumagapang ka na nga sa pagpadyak. Tapos ganito, what the fuck? Sana all hinihila din. Oh well, padyak lang. Iniisip ko na lang na konting tiis na lang at matatapos din to. Hanggang makarating ka sa intersection na to. Naspag na ako. Pero, kasama ako na nga ito. Mas paikot nun. Malabas na yan ang Tagaytay Highway. So paglabas ng Tagaytay Highway, ang bubunuin ko naman is yung mismong papunta ng Tagaytay Rotonda. Which is paahod pa ulit yun. Pero nadaanan ko na yun. Wala naman yung parang 20 plus na kamukha nito. Grabe. Up to the last minute. Tama, narinig nyo. Isang ahon na lang. Pero bago tayo umahon, silayan muna natin for the final time ang ganda ng view dito sa lugar na to. After kong magpahinga, pinadyakan na natin tong final ahon na to. Makunat din siya actually, pero syempre titisin na natin. Nag-1-to-1-to na lang ako hanggang sa taas. Medyo nagpaparamdam na kasi yung pulikat ko parang gusto nang umeksena, kaya hinay-hinay na lang. Sa sobrang bagal ko nga ni hindi ko pa kayang maunahan yung mga naglalakad. Pero ayun, ilang tiisan natapos din natin. Accomplish na sa wakas at natapos na din natin tong kalbaryong ahon na to ng Black Wall. Yes! Nakatapos na. Sila sir na nagano rin. Shoutout sa mga nito. Ang paalam ko, ang demolo lang
Paalam ko lang, BGC, di ba? Shoutout po sa kay sir na nakasabay po namin na may kanina dyan sa may yan lang, kunti nga lang. Na umahon na parang naglalakad. Shoutout dito sa dalawang to, si Ivan at Derek. Mga kapadyak natin na nakasabay natin sa pag-ahon. Ano boys, kailan tayo re-rest back? DM nyo lang ako, bawian natin tong si Blackwall. So, ayun, after ng pag-ahon, kumano na tayo pabalik ng Tagaytay Rotonda. Then, from Rotonda, kumaliwa naman tayo papunta ng Aguinaldo Highway hanggang makauwi na ako dito sa Pasig. O siya, hanggang dito na lang, medyo napahaba na eh. I hope nag-enjoy kayo sa panonood. Pinag-effortan ko to ha, kaya pa-like, share, and subscribe naman dyan. Till next ride mga lods, bye!